Ilang minuto matapos ang New Year's countdown, ito na ang itsura ng langit sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa unang umaga ng 2024, tumambad ang makapal na smog na iniwan ng mga paputok at pailaw. Kinumpirma ng Environmental Management Bureau o EMB na nagdala ng matinding polusyon ang kabi-kabilang pagpapaputok. Ayon kay Air Quality Section Chief Jundi Del Socorro, mataas na level ng fine particles ang namonitor sa Kamaynilaan mula alas 12 hanggang alas 2 ng madaling araw ng January 1. Yung particles mismo and gases coming from the firecrackers contains toxic materials po o toxic heavy metals. Sila ho yung mga nagbibigay ng ilaw sa mga paputok. Due to combustion, meron din carbon monoxide. Dalawang uri ng particulate matter ang minonitor ng ahensya, ang 10 microns na PM10 at ang mas pinong PM2.5 na siyang nagdulot ng smog. Can be resuspended dahil sa sobrang gaang niya. Ibig sabihin ng suspended, sir, yun yung nagiging smog? Yes, so once it mixed with the water vapor or which presence of fog, then the fine particles, then so yun po yung maaaring mag-cause din some causes of visibility. Kaya nakita natin kaya medyo hazy siya, di ba? Paliwanag ni Del Socorro, hanggang 35 micrograms per cubic meter lang ng mga particles na ito ang dapat nasa hangin. Pero sa Caloocan halimbawa, umabot yan sa 467 sa kasagsagan ng putukan. Higit 5 beses na mas mataas kaysa sa parehong oras noong 2023. Baka maraming nagpaputok outside the designated fireworks areas. Hindi nalalayo ang sama ng hangin sa Makati, Pateros at Pasig base sa datos na prinisenta ng EMB. Ayon sa Department of Health, delikado ang smog sa kalusugan, lalo na sa mga may asma at iba pang sakit. Masama sa ating bagayan. Pag mataas ang particulate matter, that is a danger to our lungs and our health. In fact, ang unang makakaramdam niyan yung mga may allergic rhinitis, may asthma, at may chronic obstructive lung disease. Talagang tumataas yung hinihika at nagkakaroon ng problema sa paghinga. Sa ngayon, bumuti na ang air quality sa Metro Manila ayon sa Environmental Management Bureau. Pero sana raw sa susunod na taon ay mas maigting na maipatupad ang firecracker ban at gumamit na lang ng mga alternatibo sa paputok. Amor Santos, CNN Philippines.